Hollywood TV. Chapter 3. Hindi napigilan ni Estela na mamangha ng pagkapasok ng kotse ni Victor sa mataas na gate na bakal. Ay makita niya ang malawak na solar at malaking bahay ng mga ito. Kung ikukumpara sa mga nadaanan nilang mga simpleng bahay, may tuturing na pinakamaganda ang bahay ni na Victor. Hindi man iyon mansyon ay malaki naman. Sa tingin niya hindi nalalayo ang laki at ganda niyon sa bahay nila sa Maynila. Mas malawak nga lang ang solar nila at may swimming pool. Pero maganda rin ang exterior ng bahay ng mga ito. Light blue ang kulay niyon, halatang bagong pintura lang kaya malamig sa mata. Sa main door ng bahay ay natanaw niyang nakatayo ang isang matandang babae. She was thin and frail. Nasiguro niyang ito ang ina ni Victor. She smiled as the car approached the front porch of the house. Ipinarada ni Victor ang kotse sa front porch at agad na umibis. Lumapit ito sa ina, nagmano at saka hinagkan ang noo ng matanda. What she witnessed warmed her heart. Madalang na ngayon ang nagmamano sa mga magulang o kahit kaninong nakatatanda. At Victor's age, it was nice to know he did kiss the hand of his mother. To think na lalaki ito at sundalo pa. Hindi siya sanay na makasaksi ng ganoong kaugalian. Hindi siya pinalaki ng mga magulang niya na nagmamano sa mga ito o sa mga nakakatanda. How she wished she was practicing the same tradition. Magalang sila ng Kuya Steven niya, pero hindi sila naturuang magmano. Nakaramdam siya ng inggit at paghanga kay Victor. Nag-alangan siya kung bababa na siya ng kotse. Nag-uusap pa ang mag-ina. Maya-maya ay tumingin sa unahan ng sasakyan ng ginang. Bahagyang nanliit ang mga mata nito na waring sinisilip siya o baka malabo ang mga mata nito. Noon niya ipinasyang bumaba. Lumapit siya sa mga ito. Ngumiti ang matanda nang makita siya. Victor? Siya ba ang sorpresa mo sa akin? Sa wakas, dininig din ng Diyos ang dalangin kong isama mo rito ang kasintahan mo. Napamaang siya sa narinig. Oh no! Napagkamalampas siyang girlfriend ni Victor. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sana itama ang akala ng matanda pero agad itong lumapit sa kanya at masayang niyakap siya. Welcome anak, Anito. Welcome sa aming pamilya. Anito. Napatingin siya kay Victor na mukhang natigilan din sa ginawa ng ina nito. Nay, si Estela ho. Pakilala ni Victor sa kanya sa ina nito. Bumitaw ang matanda mula sa pagkakayakap sa kanya. Estela ang pangalan mo? Maganda. Inilahad nito ang kanang kamay sa kanya. Magmano ka sa nanay anak. Lalo siyang napamaang. Tumingin uli siya kay Victor. Sumenya si Victor. Tumango ito. Nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Nagmano nga siya sa nanay nito. Then he mouthed some words as if he said, mamaya na ako magpapaliwanag. Nagmano siya sa matanda. It felt so good. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang damdamin niya sa mag-ina. Kung gaano kagaan ang loob niya kay Victor, ay ganoon din kagaan ang loob niya sa ina nito. Hinawakan ng matanda ang kamay niya. Nangingilid ang mga luha sa mga mata nito. Alam mo bang matagal ko nang inaasam-asam na isama ni Victor ang girlfriend niya rito para makilala ko? Matanda na kasi ako anak. May sakit pa. Siya na lang kasi ang anak kong wala pang asawa. Ang gusto ko, bago ako mawala rito sa mundo, makita ko siyang maayos ang kalagayan sa piling ng kanyang pamilya. Gusto kong bigyan niya ako ng apo. Maraming apo. Biglang humingal ito pagkatapos magsalita. Inakbayan ni Victor ang ina. Nanay, mabuti pa siguro'y magpahinga muna kayo. Gusto ko pang makipagkwentuhan kay Estela anak. Magtatagal pa naman siya rito, Nay. Marami pa kayong pagkukwentuhan. Hinaplos ng matanda ang mukha ni Victor. Ito ang pinakamagandang sorpresa mo sa akin anak. Anito bago bumaling sa kanya. Estela anak, sasamahan ka muna ni Victor para kumain. Mamaya mag-uusap tayo uli. Opo, Aniya.
Ginagap nito ang kamay niya at bahagya yung pinisil. Welcome ka sa pamilya namin, anak. Tawagin mo na lang akong Nanay Bising. Pero mas gusto kong nanay lang ang itawag mo sa akin. Bumaling ulit ito kay Victor. Hay naku Victor, hindi na ako makapaghintay na sabihin sa mga kapatid mo na sa wakas may ipinakilala ka na ring girlfriend sa akin. Nay, o siya, pagtataboy nito sa kanila. Pumaroon na kayo sa komedor. Naroon si Marcia. Nang makita kong parating ang kotse mo, inutusan ko agad siyang initin ang ulam. Kaya ka pala natagalan, may kasama ka sa pag-uwi. Ngiti-ngiting sabi nito sa pagitan ng paghingal. Nang hawakan ni Victor ang siko niya ay iginiya siya patungo sa dining room, ay gumapang ang kilabot sa kaibuturan niya. Kanina pa siya kinikilabutan sa sinasabi ni Nanay Bising. Pero iba ang kilabot na dulot ng pagdantay ng kamay ni Victor sa kanyang balat. Pasensya ka na kay nanay. Bulong nito sa kanya. Bakit hindi mo sabihin ang totoo? Ang bilis kasi ng pangyayari. Ang akala niya, ikaw ang sinasabi kong sorpresa nang tawagan ko siya kanina bago ako umalis ng Maynila. Pero ang tinutukoy kong sorpresa ay 5 days vacation leave ko. Pwede mo namang itama yun. Yeah, pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon. Nakita mo ba kung gaano siya kasaya kanina nang makita ka? Obviously, she liked you instantly. Nasa komedor na sila. Inalalayan siya nitong maupo sa isang silya. Adobong baboy, tinolang native na manok, at pritong tilapia ang nakahaing pagkain sa mesa. Hindi agad siya nakapagsalita dahil mula sa pintuan ng kusina ay bumugad ang medyo matabang babae. Ito marahil si Marcia, ang kasabahay ni na Victor. Ipinakilala siya ni Victor dito. Manang Marcia, si Estela ho. Ngumiti ang babae sa kanya. Mabuti naman anak at nadalaw ka rito sa amin. Anito sa kanya bago ibinaba ang umuusok na bowl ng sinigang. Bumaling ito kay Victor. Kumain na kayo. Kanina pa kayo hinihintay ni Ate Bising. Napilit ko na siyang kumain. Maiwan ko muna kayo, baka inaantok na si ate. Ihahatid ko muna siya sa kwarto niya. Salamat manang, sabi ni Victor dito. Tumangulang ang babae. Sumulyap uli ito sa kanya saka lumabas na. Bumuntong hininga si Victor bago nagsalita. This is crazy. Anito bago inihilamos ang kamay sa mukha nito. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito dahil ganon din ang nararamdaman niya. Kausapin natin siya ng masinsinan mamaya. Baka pwedeng ako na lang ang dumiskarte sa pagsasabi sa kanya. Alam mo kasi noon pa niya ako kinukulit na isama rito at ipakilala ang girlfriend ko sa kanya. Pero hindi mo naman ako girlfriend, aniya. Oo nga pasensya ka na ha. Hindi ko alam kanina kung paano pasusubalian ang akala niya. She was so happy and excited. It was my fault. Masyado kasi akong obsessed sa mabigyan lagi ng kasiyahan ng nanay ko. Nang makita kong masaya-siya kanina, hindi ko na naisip ang konsensya ng hindi ko pagtutuwid sa akala niya. Pero sigurado akong magagawa ko ring klaruhin sa kanya ang tungkol sa'yo. Hindi ko ginustong malagay ka sa alanganing sitwasyon na tulad nito. Parang mayroon siyang naramdamang munting kirot sa puso niya sa sinabi nitong iyon. Did he mean he didn't like her? Lalo naman ako, sagot niya. What he said touched her ego. Napatingin ito sa kanya. Alam ko, pero huwag kang mag-alala. Mamaya ay kakausapin ko si nanay. Tatansyahin ko lang ang lagay ng kalusugan niya. Dinampot nito ang bandehado ng kanin at sinalina ng kanin ang plato niya. Naglagay rin ito ng sabaw ng tinola sa isang soup bowl at saka ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay kumutsara ito ng adobo at inilagay sa gilid ng plato niya. Kain ka na muna, gutom na tayo pareho. His gestures warmed her heart. If only for his actions, she would take into consideration being a member of his family. Anyway, bakit ba yun ang naiisip niya? Gusto niyang kurutin ang sarili. Kahit pa nasagot ang tanong sa isip niya kung may girlfriend na ito, hindi pa rin pwede ang iniisip niya. Victor was a soldier. She should remember that.
Ilang oras pala niyang nakikilala ito ngunit bakit gano'n na ang nararamdaman niya para dito? Nang magsimula silang kumain ay pansamantalang nawala ang bumabagabag sa kanya. She had to deal with the situation one step at a time. Pagod na rin siya, kaya parang hirap siyang paganahin ang isip niya. Isang bagay lang ang sigurado niya. May hatid na saya sa puso niya ang mga pangyayari kahit pilit na tinututulan iyon ng kanyang isip. Pagkatapos kumain ni na Estela at Victor ay nahatid siya nito sa magiging kwarto niya. Katapat iyon ng kwarto nito. Ito pa mismo ang nagpalit ng bedsheet at pillowcases na gagamitin niya. Hindi niya alam kung tutulungan niya ito o hindi. Basta nakatayo lang siya sa pintuan, sa tabi ng 2 bag niya na dinala rin ni Victor doon. Maya-maya ay pumasok siya at umupo sa sofang naroon. Hinayaan niyang nakabukas ang pinto. It was amazing how a military man whose body was strong and muscular and had a towering height performed one of the household chores. Mukhang sanay na sanay ito sa ginagawang pag-aayos ng bedsheet sa kama. Habang inaayos nito ang hihiga niya ay nagkukwento ito. Kung sa bagay, ang mga sundalong gaya nito ay well-trained sa ganoong gawain. The room itself was nice. Brass bed ang kamang naroon. Light yellow ang pintura ng mga dingding. Yellow rin ang kurtina sa bintana na may disenyo na malalaking sunflower. Sa isang sulok ay may 2 built-in cabinets. May air conditioner ang buong kwarto. Ayon kay Victor, ang kwartong iyon ay guest room ng bahay. Noong maliliit pa kaming magkakapatid, yari sa tabla at kawayan ang bahay namin. Nang makapagtapos kaming lahat na magkakapatid, ipinarenovate na ito. Nagpapasalamat ako sa Diyos at maganda ang buhay ng mga kapatid ko ngayon. Yung 2 lalaki, sa Canada na nakasettle. Yung 2 babae naman parehong may maayos na negosyo. Kahit paano nagbunga ng maganda ang pagsisikap ni nanay na itaguyod kami. She was impressed by what she heard about his family. Pero sa isang sulok ng isip niya ay may umuukil-kil na tanong. Was he giving her this information about his family? To give her access to belong to his family? Gusto niyang pakinggan ang kwento ng pamilya nito. In some reason he couldn't explain. She was interested to know more about this man. Lumingon ito sa kanya. Siguro you were born with a silver spoon in your mouth, kaya kapag ikinukwento ko sa iyo ang pinagdaanan naming hirap, baka hindi ka makarelate. Anito? Hindi naman. Simple lang ang buhay namin. Aniya. She wasn't ready yet to tell him about her family. Lalo na ang tungkol sa daddy at kuya niya. She wouldn't tell him she didn't want to get involved with the soldier. Umupo ito sa gilid ng kama at itinuloy ang pagkukwento. 5 kaming magkakapatid. Second year high school lang ang panganay namin nang mamatay ang tatay ko. Sundalo siya. Nabaril sa Mindanao. 3 buwang gulang pa lang ako noon. Pero habang lumalaki ako, nakita ko kung paano nagtrabaho si nanay para mabuhay kaming magkakapatid. Pinagsabay niya ang pagsasaka at pagtitinda sa palengke. Buhay pa ang tatay ko, nagtitinda na siya. Nang mamatay ang tatay namin, kinuha niya ang bukid namin sa dating sinasaka ng kamag-anak namin at siya na ang mismong nagsaka katulong ang 2 kuya ko. Kinalabutan siya. Namatay rin sa gyera ang tatay nito? Bakit ginusto mo pang magsundalo kung alam mong dahil doon kaya namatay ang tatay mo? Hindi ka ba natatakot na magaya sa kanya? Sa sulok ng kanyang puso ay may munting pag-aasam na sana ay nakilala niya ito ng may ibang propesyon. Kahit anong propesyon, huwag lang alagad ng batas. Naniniwala ako na lahat ng tao, hindi pa ipinanganganak na kaguhit na ang kapalaran. Hindi porke namatay ang tatay ko sa gera, ganun din ang mangyayari sa akin. But to answer your question, talagang pangarap kong maging sundalo, maliit pa lang ako. Ayaw sana ni nanay. Pero sinabi niya sa akin na noong nabubuhay si tatay, lagi nitong sinasabi na gusto nitong magkaroon ng anak na sundalo. Wala namang hilig sa pagsundalo ang 2 kong kuya kaya ako na lang ang tumupad sa pangarap ni tatay at pangarap ko rin naman. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. What did they have to do something in common?
Ang kuya niya sinundan din ng yapak ng daddy niya at sa kalaunan ay namatay rin ito. Bakit Stella? Tanong ni Victor nang mapansin ang pagiging tahimik niya. Umiling siya. Wala. Tumayo ito. Pasensya ka na. Masyado akong makwento. Mabuti pa'y magpahinga ka muna. Pupuntahan ko lang muna si nanay. Bebelo ako para masabi sa kanya ang totoo. Ngumiti siya. Sige. Agad niyang isinara ang pinto nang makalabas ito. Gosh, ano bang mahika mayroon ang taong iyon at ganito na lang ang nararamdaman ko. Hindi niya alam kung tama ang desisyon niyang pumayag sa proposisyon nito. Lalo pat iba ang akala ng ina nito tungkol sa kanila ni Victor. Pero habang pinapakiramdaman niya ang sarili, parang may nagbubulong na sa kanya na wala siyang pagsisisihan. Kung ang paniniwala ng nanay ni Victor na girlfriend siya ng anak nito ang nakakapagpaligaya sa madanda, willing siyang panindigan iyon. Hindi na niya igigiit kay Victor na itama ang maling akala ng matanda. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.